Pistons bumawi sa Game 2. Maswerte ang makakakuha kay Cooper Flagg. Complete package na. At trending ang real joke ni Butler kay Hield. Dapat itigil nato ni Buddy. At ito pala ang sinabi ni Stackhouse kay Draymond sa sideline. Ngayong araw ay naging pagkakataon para sa Detroit Pistons na makabawi. Sa kanilang unang playoff series mula pa noong 2019, nagharap ang Pistons at New York Knicks kung saan nabigyan ng tsansa ang ika-6 na seed na Pistons na manalo ng kanilang unang playoff game sa loob ng mahigit 15 taon. Ang Game 1 noong linggo ay halos hawak na ng Detroit. Leading sila ng halos double digits pagpasok ng ika-4 na quarter at tila handa na silang putulin ang matagal na nilang tagtuyot. Sa kasamaang palad para sa Detroit, bumawi ang Knicks at gumawa ng malaking run, umiskor ng 40 puntos sa huling quarter para masilyuhan ang panalo. Napilitan ng Pistons na tumutok sa Game 2 upang makuha ang panalo. Bago magsimula ang laban, inanunsyo ng Pistons na hindi maglalaro ang kanilang key reserve center na si Isaiah Stewart dahil sa pamamaga ng tuhod. Mahalagang bahagi si Stewart ng depensa ng Detroit buong season. Kahit wala siya, nagawa pa ring limitahan ng Pistons ang Knicks sa 42% shooting buong laban. Walang team na nag-init mula sa 3 at nauwi ang laban sa isang pisikal at dikit na bakbakan hanggang sa dulo. Sa pagkakataong ito, Pistons ang lumabas na panalo, nagtapos ang matagal na tagtuyot sa bisa ng panalo. Ang panalo ngayong araw na laban sa New York ay ang unang playoff victory ng Detroit mula noong May 26, 2008. Winakasan nito ang 16 na taon, 10 buwan at 26 na araw na playoff drought. Pinangunahan ni Cade Cunningham ang Pistons. Tinapos niya ang laro na may 33 puntos sa loob ng 42 minuto. Nagkaroon siya ng double-double na may 12 rebounds, dagdag pa ang 3 assists at 2 steals. Si Dennis Schroeder naman ang naging standout mula sa bench. Naglaro siya ng 29 na minuto at nag-ambag ng 20 puntos sa 6 sa 10 shooting mula sa field at 5 sa 7 shooting mula sa 3-point line siyam na mula sa free throw line. Sa pagkakapantay ng serye, magkakaroon ng pagkakataon ng Pistons na i-host ang susunod na 2 laro. Gaganapin ang Game 3 sa Biyernes. Sa sumunod na balita naman, nitong Martes ng umaga, nag-post si Cooper Flagg sa social media upang ibahagi ang isang update tungkol sa kanyang basketball journey. Kahit na pinag-isipan niyang bumalik sa Duke, papasok siya sa 2025 NBA Draft. Mula pa sa simula ng collegiate basketball season, si Flagg na ang kinikilalang consensus number 1 pick, standing at 6'9" at sa kakayahang makaapekto sa halos lahat ng aspeto ng laro. May potensyal siyang maging superstar sa antas ng NBA. Matapos ang kanyang anunsyo sa Instagram, pinuri ng veteranong NBA analyst na si Stephen A. Smith ang all-around skills ni Flagg habang naghahanda itong tumalon sa pro level. Kompleto ang package ng lalaking ito, sabi ni Smith sa ESPN's First Take, at siya ang magiging number 1 overall pick sa darating na NBA draft. Hindi na lihim ang gagawin niya dahil wala namang dahilan para hindi niya gawin ito. Siya ang the man. Bagaman hindi nagtapos sa national championship ang kanyang season na mayagpag si Flagg sa kanyang panahon sa Duke. Halos araw-araw siyang punong-puno ng stats na may average na 19.2 points per game, 7.5 rebounds per game, 4.2 assists per game, 1.4 steals per game, and 1.4 blocks per game. Bukod dito, nag-shoot siya ng 38% mula sa 3-point line. Layunin ni Flagg na maging ika-6 na player mula sa Duke na magiging number 1 overall pick sa NBA draft. Ang huling Blue Devil na naging top pick ay si Zion Williamson noong 2019. Bagamat si Williamson ay isang multi-time All-Star at may kakaibang talento, malaki ang naging epekto ng mga injury sa kanyang kakayahang maging pundasyon ng New Orleans Pelicans. Umaasa si Flagg na hindi niya maranasan ang parehong kapalaran. Ngayon na opisyal na ang desisyon ni Flagg, makakahinga na ng maluwag ang mga teams na umaasa sa lottery. On May 12, isang team ang maghahangad na sila ang mapalad na makakuha ng number 1 pick. Sa teorya, may 14 na teams na may pagkakataong makuha si Flagg. Subalit, ang Utah Jazz, Washington Wizards at Charlotte Hornets ang may pinakamagandang odds sa lottery. Saang team kaya mahuhulog si Flagg? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita,
Pinanatiling masaya at madalas katawa-tawa ni Jimmy Butler ang locker room ng Warriors kahit na nadala siya sa team noong Pebrero na may kasamang mga hindi kanais-nais na label sa kanyang pangalan, bunga ng hindi magandang paghihiwalay nila ng Miami Heat. Ipinakita niya ang kakaiba niyang husay sa pagbubuo ng samahan ng pabirong inungkat niya ang isang aspeto ng laro ni Buddy Hield matapos ang panalo ng Warriors laban sa Houston Rockets sa Game 1 ng Western Conference First Round Playoffs noong Lunes sa Toyota Center. At si Buddy, itigil mo na ang pagdidrible ng bola. Ayoko niyan, sabi ni Butler na may halong biro at seryosong tono. Wala mang assist o turnover si Hield sa panalo ng Golden State, may mga pagkakataong ikinabahala ni Butler ang dribbling nito at makatarungan naman. Kilala si Hield bilang isang catch and shoot specialist at may career average na 40% sa 3-point shooting at hindi gaya ni Steph Curry na isang natural na playmaker. Isa lang ito sa maraming biruan sa pagitan ni na Butler at Hield na tila hindi nauubusan ng asaran simula nang mangyari ang blockbuster trade sa pagitan ng Golden State at Miami. Noong Marso, tinanong si Butler ng mga reporter tungkol sa komento ni Hield na isa siyang connector at pabirong sagot ni Butler, "Huwag kayong makikinig sa kahit anong sinasabi ni Buddy kahit kailan," bago niya pinaspell si Hield ang salitang connector sa harap ng media na mali ang pagkakaspell nito. Bumawi si Hield noong Marso 20 matapos gumawa si Butler ng 16 na puntos, 12 assists at 11 rebounds sa panalo ng Golden State kontra Toronto Raptors sa pamamagitan ng pagbibiro na ang triple-double ni Butler ay peke lang. Pati pangalan ni Hield ay hindi pinalampas ni Butler na sinabing dapat daw ay Buddie ang spelling nito dahil Buddy ay tanga. Kahit pa paulit-ulit ang biruan at asaran ng dalawa, halatang may respeto at pagmamahalan sila bilang magkakampi. Pero baka gusto munang pag-isipan ni Hield ang dribbling niya bago ang Game 2 sa Huwebes. Sa kabilang banda, ang pisikal na laro ang naging pangunahing kwento sa pagpasok ng playoff series ng Warriors laban sa Houston Rockets. At kahit na nangibabaw ang Rockets sa offensive rebounding, nanatiling matatag ang Golden State at naipanalo ang unang laban noong Lunes sa Toyota Center. Gayunpaman, ang agresibong estilo ng Rockets, dagdag pa ang ilang kontrobersyal na tawag mula sa mga referee, ay malinaw na nakapagpagalit sa Warriors lalo na kay forward Draymond Green. Sa isang timeout sa second quarter, kinailangang pakalmahin si Green ng assistant coach na si Jerry Stackhouse matapos ang run ng Rockets. Matapos ang laro, ibinahagi ni Green kung ano ang sinabi ni Stackhouse, isang former 18-year veteran sa NBA, upang matulungan siyang muling maibalik ang tamang mindset. Sabi lang ni Stackhouse, ipagpatuloy ko lang daw ang ginagawa ko, ani ni Green sa mga reporter. Sabi niya, maganda ang ginagawa mo. Hindi kami nag-aalala sa mga nangyayari sa labas, kaya huwag kang masyadong magpadala sa emosyon mo sa mga sandaling yon. Manatili kang nakafocus, kaya napakalaking tulong niya sa akin. Napakalaking tulong niya sa akin. Bagamat hindi kapansin-pansin ang statline ni Green na may 4 na puntos, 6 na rebounds, 3 assists at 3 steals, malaki ang naging ambag niya bilang finalist para sa Defensive Player of the Year sa pagpigil sa Rockets sa shooting percentage na mababa sa 40% at sa season low nilang 85 puntos. Ngayon, ang mahalaga para kay Green at sa buong Warriors ay ang ipagpatuloy lang ang kanilang ginagawa, gaya ng sinabi ni Stackhouse, kahit papatuloy na makakuha ng mga kaduda-dudang tawag ang star guard na si Stephen Curry sa natitirang bahagi ng serye. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?